Si Yehao ay isang top student sa isang mundong hindi pangkaraniwan. Isang araw, biglang naging magulo ang kalangitan at ang mundo ay parang naging isang laro na puno ng panganib at kamatayan. Ang panahong ito ay tinawag na Earth Online, at dito isinilang ang ating bida. Sa mundong ito, maaaring lumitaw ang mga halimaw kahit kailan, at ang mga tao ay may kakayahang mag-level up at magbago ng klase na may kanya-kanyang espesyal na kakayahan. Matapos ang unang ebolusyon ng sangkatauhan, napigil din ng mga demonyong halimaw ng 5 dakilang alyansa, at naitatag ang isang bagong kaayusan sa mundo. Sa panahong puno ng panganib, halos lahat ay handang isugal ang kanilang buhay para lang mag-level up. Lahat iyon ay ginawa ng mga tao, maliban kay Yehao. Sa araw na iyon, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang mga magulang at kapatid na babae na masayang ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan. Bago niya hipan ang mga kandila, humiling siya na sana ay manatiling buo at masaya ang kanilang pamilya. Ngunit bigla, may isang halimaw na pumatay sa 3 niyang mahal sa buhay. Sumigaw siya sa sobrang sakit at takot, at doon siya nagising. Panaginip lang pala ang lahat habang siya ay nakakatulog sa klase. Nanginginig pa rin si Yehao nang magsimulang magturo ang kanyang guro sa kasaysayan tungkol sa sinaunang panahon ng mundo. Galit na galit ang guro at itinuro siya habang sumisigaw. Tinanong niya kung nakakaantok ba ang kanyang leksyon o masyado na bang marami ang alam ni Yehao. Pagkatapos ay inutusan niya itong umakyat sa harap at ipaliwanag sa buong klase ang tungkol sa tinatawag na lumang daigdig. Naghanda si Yehao na magsalita at ulitin ang mga tinuro ng guro. Ngunit hindi pa siya nakakatapos ng isang pangungusap ay pinahinto na siya. Sinabi ng guro na sapat na iyon at inutusan siyang tumayo sa likod ng silid para magising ang sarili niya. Walang magawa si Yehao kundi sumunod at tahimik na pumunta sa likod ng klase. Lihim na natuwa ang guro dahil naalala niyang matalino si Yehao. Kung pinatuloy niya ito, siya mismo ang mapapahiya. Sa araw na iyon, pinarusahan si Yehao na tumayo hanggang matapos ang klase. Pagkatapos tumunog ang bell, mabigat ang mga paa niyang naglakad palabas ng paaralan. Ilang hakbang pa lang siya ay may narinig siyang malakas na tumawag sa kanyang pangalan. Tumigil siya at lumingon. Nakita niya si Lefong, ang kilalang bully sa paaralan, kasama ang 2 nitong alalay. Mababa ang level ni Yehao kumpara kay Lefong na mas malakas at mas malaki ang katawan. Kayang-kaya siyang talunin nito anumang oras. Tinanong ni Yehao kung ano na naman ang gusto nila. Naiinis na sinabi ni Lefong kung nagpapanggap pa ba siyang walang alam. Sinabi nitong oras na para singilin ang buwan ng protection money. Pinagaspas ni Lefong ang kanyang mga kamao habang tumatawa ang kanyang mga kasama. Lalong nainas si Yehao. Naalala niya na noon, si Lefong din ay biktima ng pang-aapi ng mga nakatatandang estudyante na naniningil ng pera. Noong panahong iyon, siya mismo ang tumayo para ipagtanggol si Lefong. Ngunit ngayon, ginagamit na ni Lefong ang kapangyarihan niya para apihin siya. Nang marinig ni Lefong ang sinabi ni Yehao, bigla itong sumugod at sinuntok siya sa tiyan. Sinabi ni Lefong na tila naging bulag siya dahil inakala niyang naging kaibigan niya ang isang henyo na naging level 3 martial artist pagpasok pa lang sa paaralan. Lumipas na ang maraming taon at siya ay umangat mula level 1 hanggang level 5, pero si Yehao ay nanatili pa rin sa level 3. Tinuwanan niya ito at sinabing isa itong malaking biro. Walang tigil na binugbog si Yehao ni Lefong. Dahil sa malaking agwat ng lakas nila, hindi siya makalaban. Habang binubugbog siya, patuloy siyang nilali ni Lefong. At tinatawag na walang silbi at isang taong hindi kailanman makaka-level up. Biglang natigil ang pananakit ng may isang babaeng dumating at sinipa si Lefong ng diretso sa mukha. Sumigaw ito at pinahinto sila. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila sa kanyang kapatid. Sa kabila ng laki ng katawan ni Lefong, lumipad ito at bumangga sa pader dahil sa isang sipa ng babae. Siya si Ye Yunfei, ang nakababatang kapatid ni Yehao. Kahit bata pa, isa na siyang level 7 martial artist at napakalakas. Sinasabi ng iba na kahit ang mga demonyong halimaw na mas mataas ang level ay kaya niyang talunin mag-isa. Dahil dito, hindi na naglakas loob sina Lefong at ang kanyang mga kasama na lumaban pa. Tumakas ang 3 habang nagbabanta pa rin. Tinawag nila si Yehao na walang silbi at sinabing nagtatago lang siya sa likod ng babae. Nagbanta silang babawi at babasagin siya sa susunod na pagkikita nila.
Pagkaalis ng mga bully, agad na umupo si Ye Yunfei sa tabi ng kanyang kuya at sinuri ang mga sugat nito. Pinayuhan niya ito na huwag pakinggan ang mga sinasabi ng mga iyon. Sinabi niya na kahit level 3 pa lang ngayon ang kanyang kuya, balang araw ay magiging pinakamalakas itong mandirigma sa mundo. Kahit si Ye Hao ang binugbog, mas halata ang lungkot at pag-aalala sa mukha ni Ye Yunfei. Dahil dito, iniabot ni Ye Hao ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang ulo ng kanyang kapatid. Sinabi niya na huwag itong mag-alala dahil hindi siya susuko ng ganun na lang. Nang makita ni Ye Yunfei ang pilit ng ngiti ng kanyang kuya, saka lang siya kumalma. Pagkatapos noon, sabay silang umuwi. Tama ang sinasabi ng grupo ni Le Fong. Para sa iba, si Ye Hao ay isang taong walang silbi at hindi kayang mag-level up. Nagsimula siya sa level 3 at hanggang ngayon ay nandoon pa rin siya. Noong una, hindi niya matanggap ang katotohanan kaya naghanap siya ng kung ano-anong paraan at impormasyon. Ngunit kakaiba ang kanyang sitwasyon dahil wala pang ibang tao na hindi kayang mag-level up tulad niya. Kahit ganoon, ayaw ni Ye Hao na sumuko. Ayaw niyang siya ang maging nag-iisang talunan sa mundong puno ng mga nagigising na kapangyarihan. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ng selebrasyon para sa kanyang kaarawan. Hawak niya ang cake ngunit hindi siya makaramdam ng saya. Masyadong kahawig ng panaginip ang eksena. Hindi man siya naniniwala sa pamahiin, natatakot siyang magkatotoo ang masamang panaginip. Natatakot siya na salakayin ng mga halimaw ang kanyang pamilya tulad ng nakita niya sa kanyang panaginip. Kaya kinausap niya ang kanyang mga magulang at sinabi na matagal na silang hindi kumakain sa paborito nilang fish hot pot sa Lindo Road at bigla niya itong hinanap sa araw na iyon. Nakapaghanda na ng maraming pagkain ang kanyang ina at ayaw na sana nilang lumabas. Ngunit dahil kaarawan ni Ye Hao, pinagbigyan siya ng kanyang ama. Kaya ang kanilang pamilya na apat ay nagtungo sa isang fish hot pot restaurant para kumain. Maayos ang naging takbo ng pagkain at walang nangyaring masama. Nang makalabas na sila ng restaurant, bahagyang nakahinga ng maluwag si Ye Hao. Ngunit biglang may lilang liwanag na sumabog sa likuran ni Ye Yunfei. Agad na kumilos ang kanyang ama. Hinayla niya ang kanyang asawa at mga anak at niyakap sila ng mahigpit habang inilalagay ang kanyang katawan sa harap nila bilang panangga. Alam niyang ang liwanag na iyon ay senyales ng paparating na special rift. Nagkagulo ang mga tao sa paligid at nagsitakbuhan habang sumisigaw na tawagin ang defense forces. Isang special rift at isang halimaw ang lumitaw sa isang itinuturing na ligtas na lugar. Isa itong kakaibang pangyayari. Mula sa bitik sa espasyo, lumabas ang isang malagagambang halimaw na gumalaw ng napakabilis. Diretso itong sumugod sa pamilya ni Ye Hao na parang ginagabayan ng malupit na kapalaran. Mas lalong nakakatakot dahil ang halimaw na ito ay isang demon beast na may masamang mata at may napakataas na level. Kahit si Ye Yunfei ay walang kakayahang talunin ito. Gayunpaman, hindi nagatubili ang ama ni Ye Hao. Kahit level 10 lang siya, buong tapang siyang sumugod. Hindi niya kayang panuurin na saktan ng halimaw ang kanyang pamilya. Handa niyang isugal ang kanyang buhay para lamang bigyan sila ng pagkakataong makatakas. Ngunit hindi sapat ang lakas ng isang level 10 martial artist laban sa isang napakalakas na halimaw. Mabilis na tinamaan ng laso ng gagamba ang ama ni Ye Hao. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na pag-atake hanggang sa bumagsak siya at tuluyang mamatay. Nang makita ito, napasigaw ang ina ni Ye Hao. Ngunit dahil mas mahina siya, mas mabilis siyang tinamaan ng halimaw. Hindi man lang siya pinansin ng Demon Beast. Mas interesado ito sa katawan ng ama ni Ye Hao at sa lakas ng isang level 10 warrior. Ngunit bago pa tuluyang umatake muli ang halimaw, tinamaan ito ng dalawang palaso mula kay Ye Yunfei. Dahil sa galit, agad na binago ng Demon Beast ang target nito. Kahit alam ni Ye Yunfei na mas malakas ang kalaban, buong tapang pa rin siyang humarap dito. Sinigawan niya si Ye Hao at inutusan na tumakas kasama ang kanilang mga magulang. Ngunit sa sandaling iyon, parang napako si Ye Hao sa kinatatayuan niya. Hindi gumalaw ang kanyang mga paa dahil sa matinding takot. Ang masamang panaginip na kanyang nakita ay unti-unting nagiging totoo, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Alam niyang kahit sumugod siya, wala siyang laban bilang isang level 3 martial artist. Ilang sandali pa, tinamaan din ng laso ng Demon Beast si Ye Yunfei. Bumagsak siya sa lupa habang nanginginig sa sakit.
Mas lalong naging interesado ang halimaw sa kanyang batang katawan. Sugatan at hindi na makagalaw, wala siyang nagawa kundi panuurin ang papalapit na paa ng gagamba na handang tumusok sa kanyang katawan. Ngunit hindi tumama ang matulis na paa ng halimaw. Pinili ni Ye Hao na sumugod at hinarang ang atake gamit ang kanyang mga kamay. Napatingin si Ye Yunfei sa kanya na puno ng gulat. Desperado siyang sinigawan ni Ye Hao at sinabing tumakbo na habang may pagkakataon pa. Alam niya sa sarili niya na bilang isang level 3 martial artist, wala siyang kakayahang talunin ang halimaw. Ngunit pinili pa rin niyang humarap dito. Mabilis siyang napasailalim at ang kanyang katawan ay tinusok na parang inihaw na karne. Nasaksihan ni Ye Yunfei ang nakakatakot na tagpo habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit ginamit ni Ye Hao ang huli niyang lakas para balaan siya. Sinabi niyang huwag na siyang alalahanin at tumakas na lang. Hindi na nag-atubili si Ye Yunfei dahil ayaw niyang masayang ang sakripisyo ng kanyang kuya. Samantala, malinaw na nararamdaman ni Ye Hao ang pagwasak ng halimaw sa kanyang katawan. Ngunit ang sakit sa katawan ay wala pa rin sa tindi ng sakit sa kanyang puso. Nang hinayang siya at sinabi sa sarili na kung naging mas malakas lang siya, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Tinanong niya ang sarili kung bakit hindi siya makapag-level up at kung bakit siya napakahina. Patuloy na bumabagsak ang kanyang kalagayan hanggang halos wala na siyang lakas. Ngunit ayaw niyang mamatay sa ganitong paraan. Parang narinig ng langit ang kanyang panalangin. Sa sandaling malapit na siyang mawala ng malay, sunod-sunod na tunog ang kanyang narinig. Pagkatapos ay may lumitaw na mga system window sa harap niya. Nakasaad doon na ang naipong karanasan ay umabot na sa pamantayan at na-activate ang King Account System. Ngunit sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ng malay si Ye Hao at hindi na niya nakita o narinig ang nangyayari. Dahil hindi na siya makakilos, kusang pumili ang system ng isang king account na tinawag na Foot Flame Emperor para bigyan siya ng kapangyarihan. Habang nangyayari ito, patuloy na tumatakbo si Ye Yunfei nang hindi alam ang milagro na nangyari sa kanyang kuya. Ngunit muli siyang hinarang ng Demon Beast na may maraming mata. Gumuho ang kanyang loob nang maisip na ang sakripisyo ni Ye Hao ay kaunting oras lang ang naibigay sa kanya. Wala na siyang matakbuhan at imposible na ang pagtakas. Dahil dito, nagpasya si Ye Yunfei na isugal ang kanyang buhay at ipaghiganti ang kanyang kuya. Ngunit sa sandaling sumugod siya, narinig niya ang pamilyar na boses na matagal na niyang inakala na nawala na. Sinabihan siya ni Ye Hao na umiwas. Agad na gumalaw si Ye Yunfei sa gilid. Biglang sumabog ang isang nakakasilaw na liwanag sa likuran niya. Sa gitna ng liwanag na iyon ay ang kuya na akala niyang patay na. Si Ye Hao ay nababalutan ng nagngangalit na apoy. Mabilis na nakabawi ang Demon Beast mula sa direktang tama. Lalong nagalit ang halimaw dahil inakala nitong isang mahina at mababang level lang ang humahamon sa kanya. Ngunit nanatiling matatag si Ye Hao at walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Sa kanyang kamay, biglang lumitaw ang Deep Anko Sword na may nag-aapoy na talim. Sa isang iglap, sumugod si Ye Hao patungo sa Demon Beast at pinakawala ng isang malakas at eksaktong atake. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng halimaw sa gitna ng apoy. Hindi pa rin makapaniwala ang Demon Beast at sinabing imposible na maging ganito kalakas ang isang level 3. Kahit nasugatan ang gagamba, hindi rin maganda ang kalagayan ni Ye Hao. Pakiramdam niya ay parang nabibiyak ang kanyang katawan. Ang misteryosong kapangyarihang ito ay sobrang bigat para sa kanya. Nang makita ng halimaw na umuubo ng dugo si Ye Hao, muli itong nagkaroon ng kumpiyansa. Sinabi nitong ilang sandali lang pala ang kaya niyang itagal. Tinawag nito si Ye Hao na isang mahinang tao na walang kakayahang manalo. Matapang na sinabi ng halimaw na naglakas loob si Ye Hao na gumamit ng isang mapanganib na paraan gamit lang ang isang artificial na katawan na nasa level 3. Sinabi nitong sasabog at mamamatay siya kahit hindi pa ito gumagalaw. Tama ang halimaw. Ubos na ang dugo ni Ye Hao, at sa lugar kung saan naroon ang kanyang HP ay lumitaw ang isang gintong energy bar na unti-unting nauubos. Kapag hindi niya natalo ang Demon Beast bago maubos ang enerhiya, tuluyan na siyang mamamatay. Dahil alam ng halimaw na malapit nang sumabog si Ye Hao, nawala na ito ng gana na ipagpatuloy ang laban. Sinabi nito na sa wakas ay binuksan na ng kanyang Panginoon ang portal sa loob ng safe zone. Kailangan itong magmadali at kumain ng mga mas mataas ang level na biktima.
Sinabi pa nito kay Ye Hao na manatili na lang doon at hintayin ang kanyang kamatayan. Hindi pumayag si Ye Hao na basta na lang itong umalis. Muli niyang ginamit ang Hellfire Coding at lumikha ng isang pader ng apoy para harangan ang daan ng halimaw. Humarap ang Demon Beast kay Ye Hao at nang makita nito ang galit na tingin niya, hindi nito napigil ang manginig. Hindi nito maintindihan kung paano nagmumula ang ganitong kalakas na aura sa isang katawan na nasa Tier 3 lang. Sa sandaling iyon, may narinig si Ye Hao na mabibigat na yabag sa likuran niya. May sumigaw na dumating na ang rescue squad. Nakakita raw sila ng mga sugatang sibilyan at nagsimula na silang tumulong. Sinabi rin nila na natukoy na nila ang target na isang level 15 na Demon Beast kaya agad silang room-spawn. Natarante si Ye Hao at sinigawan sila na umatras at huwag lumapit. Alam niyang wala silang laban sa halimaw. Ngunit hindi sila nakinig. Tinawanan pa nila siya at tinawag na isang mahinang level 3 na nagbibihis lang para magmukhang malakas. Sinabihan nila siyang lumayo at huwag humadlang. Tinulak nila si Ye Hao at mabilis nilang pinalibutan ng Demon Beast. Bagamat mas mababa ang level ng mga martial artist, kumpiyansa sila na mananaig sila dahil sa dami nila. Iniisip nila na mahina na ang halimaw dahil nabawasan na ang lakas nito. Ngunit nagkamali sila. Bago pa sila makapag-atake, biglang may mga sapot ng gagamba na sumulpat mula sa lupa at binalot ang kanilang mga katawan. Nawalan ng silbi ang kanilang mga sandata at tuluyang nasira ang plano nila. Isa-isa silang kinain ng demonyong gagamba. Matapos lumuni ng buong rescue team, 3 beses pang tumaas ang level ng halimaw at naging isang level 18 na nilalang. Pagkatapos noon, bumaling ito kay Ye Hao at balak na ring tapusin siya. Sa puntong ito, ang lakas ng Demon Beast ay lubos nang nagbago. Hindi tulad ng tao, napakahirap para sa mga halimaw na mag-level up. Ngunit kahit isang level lang ang madagdag, napakalaki na ng pagbabago sa kanilang kapangyarihan. Dahil dito, nagpa siya ang halimaw na paglaruan si Ye Hao. Para siyang isang laruan na hawak nito sa palad, hinihintay lang ang huling hininga bago tuluyang kainin. Habang tumataas ang lakas ng halimaw, lalo namang nahihirapan si Ye Hao. Malapit na ring maglaho ang misteryosong kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Nang makita ng gagamba na humihina na siya, ngumiti ito ng may kasiyahan at tumawa. Tinukso nito si Ye Hao at tinanong kung nasaan na ang tapang niya na ipinakita niya kanina. Tinukso siya ng halimaw at tinanong kung nasaan na ang lahat ng lakas na ipinakita niya kanina. Sinabi nitong ang basura ay mananatiling basura magpakailanman. Muli na namang itinapon ng Demon Beast si Ye Hao, at halos tuluyan na siyang mawalan ng malay. Sa sandaling iyon, napansin ng system na bumaba na sa mas mababa sa 10% ang kanyang lakas at kalusugan. Dahil dito, automatikong na-activate ang ultimate skill na Crimson Flame Storm. Piliting tumayo si Ye Hao kahit nanginginig ang kanyang katawan. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit siyang kinutya dahil hindi siya makapag-level up. Ngunit sa araw na iyon, ipapakita niya kung gaano kalakas ang tinatawag nilang basura. Ang Crimson Flame Storm ay isang ultimate skill na naglabas ng napakalakas na kapangyarihan. Binalot nito ang gagamba ng isang napakalaking ipu-ipo ng apoy. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng Demon Beast na parang pumuputol sa himpapawid. Hindi nito kayang patayin ang apoy na tumutupok sa katawan nito. Napagtanto ng halimaw na hindi ito karaniwang apoy. Ito ay may dalang aura ng daw ng isang nilalang mula sa antas ng Emperor. Kahit gaano pa ito lumaban, hindi nito napigilan ang sarili nitong kamatayan. Sa huling sandali, patuloy itong humihingi ng tulong sa isang makapangyarihang nilalang sa kalangitan, ngunit wala nang dumating para iligtas ito. Inanunsyo ng system na matagumpay na natalo ni Ye Hao ang Demon Beast. Nakakuha siya ng 20,000 experience points at iba pang gantimpala. Lubos na naubos ang kanyang lakas at matapos mawala ang anyo ng Scarlet Flame Emperor, agad siyang bumagsak sa lupa. Sa natitira niyang kaunting kamalayan, gumapang si Ye Hao. Ayaw niyang mapunta sa iba ang mga pinaghirapan niyang kagamitan at item. Bago tuluyang mawala ng malay, matagumpay niyang nakuha ang 15,000 gold coins, isang bihirang level 18 magic crystal, isang lucky ring, lason na sapot ng gagamba, at ang bangkay ng Demon Beast. Dahil sa matinding pinsala na kanyang tinamo, automatikong ginamit ng King account system ang 10,000 experience points para pagalingin siya.
May natira pang 10,000 experience points na hindi nagamit. Mabilis ang proseso ng paggaling at bumalik sa buong lakas ang katawan ni Ye Hao. Gayunpaman, nanatili siyang walang malay. Nang bigla siyang magising, napansin niyang nasa loob na siya ng system space. Simula nang magbago ang mundo at pumasok sa panahon ng Earth Online, bawat tao ay may sariling system space kung saan maaaring tingnan at ayusin ang kanilang mga attribute, pati na rin ang pag-iimbak ng mga kagamitan at item. Sanay si Ye Hao sa kanyang maliit na system space. Ngunit ngayon, laking gulat niya nang makita na ang kinaroroonan niya ay kasing lawak ng walang katapusang kalawakan. Sa harap niya, nakita niya ang napakalaking anyo ng Flame Emperor. Ayon sa system, ang level nito ay nasa pinakamataas na antas. Dahil matalino si Ye Hao, agad niyang naunawaan na ito ang pinagmulan ng misteryosong kapangyarihang ginamit niya kanina. Muling umalangaw ang boses ng King Account System. Sa pagkakataong ito, malinaw niya itong narinig dahil siya ay ganap ng gising. Tinanggap siya ng system at sinabi na siya ay opisyal ng host ng King Account System. Dito sa system space, nakikita ni Ye Hao ang walang katapusang bilang ng King level accounts mula sa iba't ibang laro, naghihintay na ma-unlock gamit ang kanyang karanasan. Dahil naabot na ng host ang level 10 sa experience, automatikong na-activate ang Crimson Flame Emperor account. Sa isang iglap, tila naunawaan ni Ye Hao ang maraming bagay. Level 10, ha! Aba, hindi pala nasayang ang 3 taong pinaghirapan niya. Ngunit sa kabilang banda, pilit itong kinuha ng system, kaya siya ay nanatiling nasa level 3. Ngunit paano naman ang level mark na Crimson Flame Emperor account na ito? Kung hawak niya ang kapangyarihang iyon, tila handa na siyang maging malakas habang buhay. Bagamat nagsimula ang Crimson Flame Emperor sa level mark, kailangan pa rin ng host na gamitin ang sariling experience points para pataasin ang link sa King account na ito. Mas mataas ang link level, mas malakas ang pwedeng ibuga ng King account. Kaya iminungkahi ng system na mabilis na mag-ipon si Ye Hao ng karanasan para pataasin ang link level. Medyo nadismaya si Ye Hao. Tila walang libreng tagumpay sa mundong ito. Ngunit hindi naman mahirap gamitin ang kapangyarihan ng Scarlet Flame Emperor upang makakuha ng karagdagang experience. Ngunit hindi sapat iyon. Maraming kilala at hindi kilalang dungeon sa mundo, at ang lakas sa martial arts ay mahalaga, pero hindi nito kayang lutisin ang lahat ng problema. Naisip ni Ye Hao na kailangan niyang mabilis na matutunan kung paano pinakamahusay na gamitin ang King account system. Pinindot niya ang Scarlet Flame Emperor account upang alamin ang higit pa tungkol dito. Ayon sa system, ito ay isang makapangyarihang nilalang mula sa ibang mundo na noon ay namuno sa kanyang lahi. Pinag-isang niya ang mundo gamit ang kanyang matinding karunungan sa apoy at naging isa sa 5 Supreme Gods, na kalaunan ay kilala bilang Crimson Flame Emperor. Max level na ang simula nitong level, habang ang link nito kay Ye Hao ay kasalukuyang level 10. Ang attributes ng account na ito ay Flame at Darkness. Ang sandata ng 1-foot Flame Emperor ay ang Shadow Lifting Sword, na ginamit na rin ni Ye Hao. Kasama sa mga basic fire skills ang level 10 Firestorm Hell, level 10 Nether Flame True Fire, at level 10 Fire Dragon Bullet. Sa Fire Ultimate Skills, nandoon ang level 10 Crimson Flame Storm, habang ang pangalawang ultimate na Deep Crimson Star ay nakalock pa. Nakatitig si Ye Hao sa mga attribute skills na iyon. Tama, simula nang pumasok ang Earth sa Era of Olor, napakahalaga na ng interplay ng mga elemento. Halos malinaw na sa kanya ang kanyang unang layunin, mabilis na mag-level up, ma-unlock ang pinakamaraming accounts, at bumuo ng isang King's Army na may lahat ng attributes. Sa ganitong paraan, sa aspeto ng attributes, kaya nilang pigilan ang lahat ng kalaban. Sa oras na iyon, ipinaalam ng system kay Ye Hao na mayroon pa siyang 10,000 experience points na pwedeng gamitin upang pataasin ang King account link o i-unlock ang ibang support skills. Pinili ni Ye Hao ang unang opsyon dahil pakiramdam niya ang pinakamahalaga ngayon ay pataasin ang kanyang kakayahan sa buhay at ma-unlock ang bagong sovereign accounts. Pwedeng hintayin muna ang skills. Ang 10,000 experience points na iyon ay nagtugma sa 2 karagdagang level, kaya ang link level niya sa Crimson Flame Emperor ay umabot na sa 12. Ramdam ni Ye Hao ang bagong lakas na dumadaloy sa kanyang katawan, parang tumaas ang kanyang mga attributes. Agad niyang binuksan ang status screen upang tingnan ito.
Ngunit sa kabila ng kanyang pag-asa, nanatili pa rin siyang level 3 na mahina. Tila ang King account system ay hindi nagpapahintulot na baguhin ang kanyang totoong level, pinipilit siyang mabuhay sa ilusyon ng kahinaan. Biglang may maringal at nagmamadaling tinig na umabot sa kanya. Nakilala niya ito bilang tinig ni Ye Yunfei, at doon siya tuluyang nagising sa realidad. Nasa ospital siya, naririnig ang tinig ng kanyang kapatid mula sa labas ng pinto, at laking gulat niya nang makita niyang ganap na gumaling ang kanyang katawan. Hindi lamang bumalik sa 100% ang kanyang HP, kundi naibalik din ng system ang lahat ng sugat niya. Masakit man ang paggamit ng 10,000 experience points, sulit naman ang resulta. Sa labas, patuloy ang sigawan, at ngayon narinig na rin niya ang tinig ng kanyang ina. Doktor, sigurado po ba kayong walang pagkakamali? Bakit kailangang magamot ng ganito si Fei? Napakabigat ng iniisip ni Ye Yunfei, at umuubo siya ng malakas na para bang labis ang sakit. Fei, huwag kang mag-alala. Hindi pa ganap na gumaling ang mga sugat mo, sabi ng ina ni Ye Hao. Huminga ng maluwag si Ye Hao dahil maayos na ang kanyang pamilya, ngunit naririnig niya ang kaguluhan sa labas. Lumabas siya sa kama upang tingnan at nakita si Ye Yunfei na nakikipagtalo sa doktor tungkol sa gastusin ng kanilang paggamot, 500,000 yuan. Ipinaliwanag ng doktor na lahat ng 4 na miyembro ng pamilya Ye ay naapektuhan ng lason mula sa mga elite magical beasts, kaya nangangailangan ng pangmatagalang paggamot gamit ang espesyal na gamot upang tuluyang gumaling. Maaari namang pumili ang mga pasyente na magpagaling ng mag-isa, na magdudulot lamang ng matagal na panghihinang ngunit hindi mapanganib sa buhay. Ngunit iyon ay totoo lamang para sa 2 babae. Ang mga lalaki ng pamilya ay hindi kasing swerte. Kung wala ang gamot, ang ama ni Ye Hao ay may 1 buwan na lang mabubuhay, at siya mismo ay hindi aabot ng 1 linggo. Lalim ng mga sinabi ng doktor ang tumama sa puso ni Ye Yunfei, kaya nagpatuloy siyang umubo ng malakas habang umiiyak. Agad siyang sinuportahan ng ina, pinapakalma at sinabing huwag mag-alala sa pera. Pwedeng ibenta ang bahay kung kinakailangan. Narinig ni Ye Hao ang lahat at lumapit ng may determinasyon. Huwag nating ibenta ang bahay. Ito ang ating pundasyon. Pinaghirapan po ni na mama at papa ang buong buhay nila para mabili ito. Kahit ano paman, hindi natin pwedeng ibenta. Hahanapin ko ang paraan para makuha agad ang pera para sa kanyang paggamot. Namangha ang doktor sa resolusyon ni Ye Hao habang nakatayo siya sa hallway, lalo pat dumating siya sa ospital na malubhang sugatan at halos mamatay. At hindi siya inaasahang mabubuhay ng higit sa 1 linggo kung wala ang gamot. Ang mga sugat na matagal nang nagpapahirap kay Ye Hao ay naglaho na. Si Ye Hao, na siyang pinakamatinding sugatan at nawasan sa pamilya, ay hindi dapat nakakagaling ng mag-isa. Ngunit ngayon, ganap siyang malusog at gumagaling sa kamangha-manghang bilis. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga, hindi na siya kailangan ng paggamot. Pagkatapos, tinanong niya ang doktor tungkol sa gastos para sa paggamot ng kanyang mga magulang at kapatid na babae, at nalaman niyang 300,000 yen ang kailangan. Bagamat malaking halaga ito, kampante si Ye Hao na kaya niyang kitain ito. Humingi siya ng 1 oras mula sa doktor upang ihanda ang pera. Bagamat nagduda ang doktor na makakakuha siya ng ganoong halaga sa 1 oras, pumayag pa rin itong bigyan siya ng dagdag na oras. Mabilis na umalis si Ye Hao sa ospital at sinimulang tingnan ang kanyang inventory. Napagtanto niya na kahit kasama na ang kanyang ipon at ang perang nakuha sa pagtalo sa Demon-Eyed Beast, kulang pa rin ito. Ang pinakamabilis na paraan ay ibenta ang kagamitan, at ang pinakamahalagang item sa inventory ni Ye Hao ay ang level 18 rare Marti na nahulog mula sa gagamba. Ang Marti na iyon mula sa halimaw ay isang pangunahing material sa paggawa ng magical equipment, at mas mataas ang level, mas mahal ang halaga nito. Ngunit ang formal na auction ay aabutin ng oras, at 1 oras lang ang meron si Ye Hao. Bukod pa rito, imposibleng makapasok sa auction ang isang level 3 martial artist tulad niya. Matapos pag-isipan, naisip ni Ye Hao na wala nang ibang opsyon kundi pumunta sa black market. Ito ay lugar kung saan hindi mahalaga ang ranggo sa safe zone siyam, at sino man ay pwedeng magkalakalan ng malaya, kaya ito tinawag na black market. Bagamat pinamamahalaan ng malalakas na korporasyon ang halaga ng mga kalakal, na ginagawa itong delikado at magulo,
ito rin ang pinakamabilis na paraan para kumita ng pera. Ang dati niyang sarili ay hindi kailanman akalain na pumunta rito ng mag-isa, ngunit iba na ngayon ang sitwasyon. Ngunit sa pagpasok pa lang niya sa black market, sinalubong siya sa pasukan ng dalawang malalaking tauhan. Nang makita si Ye Hao, maliit at nakabalot mula ulo hanggang paa, agad nilang sinubukang paalisin siya. Hindi ako nandito para maglaro, nandito ako para magbenta. Hindi ba pwede ang sinuman ay makalikal dito ng malaya sa black market? Sabi ni Ye Hao, kung wala akong dalang mabuting bagay, hindi ako narito. Kaya pakihinti lang, nagmamadali ako, tugon niya ng may kumpiyansa. Ngunit nagtaka ang mga tauhan kung anong magandang dala ng isang bata. Kailangan niyang mabilis na may benta ang item, hindi maglaro. Halos akalain ni Ye Hao na baka siya rin ang saktan nila. Ngunit biglang bumukas ang pinto sa likuran nila, at lumabas ang isang matandang lalaki na may paggalang na tinawag na elderly. Sinabi nito, tama ang binibigay ng batang ito. Bukas ang aming negosyo para sa kita. Sino man ay pwede makipagkalakalan basta may dalang magagandang bagay. Nais kong makita kung may bago kang maipapakita sa matandang ito. Maluwag na napabuntong hininga si Ye Hao nang sa wakas ay may nakausap siyang mukhang makatuwiran. Agad niyang inilabas ang kanyang level 18 na Martin. Nanlaki ang mga mata ni elderly nang makita ito, at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na papasukin si Ye Hao upang pag-usapan ng maayos ang negosyo. Bumukas ang kahoy na pinto sa likod ng dalawang gwardya. Sa loob ay isang marangyang underground trading hall. Malayo ito sa bulok na night market na inakala ni Ye Hao. Maraming tao ang nagnenegosyo roon. Habang naglilibot ang kanyang mga mata dahil sa kuryosidad, bigla siyang hinawakan ng isang lasing na lalaki. Hoy, tingnan mo nga naman ito. Isang level 3 na bata na naglalakas loob pumasok sa lugar na ito. Hindi ka ba dapat nasa bahay at umiinom ng gatas? Hahaha, nandito ka ba para magbenta ng gamit para may pambili ng gatas? Tingnan nga natin kung ano ang dala mo. Ngunit hindi pa man sila nakakapagsalita ng maayos ay pinutol na sila ng mga tauhan ni elderly. Matapang at mapang-api ang kanilang itsura. Umalis kayo. Panauhin ito ni elderly. Gusto niyo bang mamatay at gambling siya? Pagkatapos nito, inakay nila si Ye Hao papasok pa sa mas malalim na bahagi ng trading hall. Samantala, nag-click ng dila ang mga lasing na nanunood. May ilan pang nagbulang-bulungan, na parang nagyayabang at nagsasabing sila raw ay kumakatawan sa Wangzeng Corporation. Hindi rin santo ang elderly na ito. Kawawa ang batang iyon. Hindi alam ni Ye Hao na ang pagpasok sa VIP room ay parang paglakad papasok sa lungga ng leon. Nandoon na si elderly, napapalibutan ng maraming malalaking bodyguard. Bilang veterano sa negosyo, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Pagkaupo pa lamang ni Ye Hao ay dumiretso na siya sa usapan. Ang Martin na hawak ni Ye Hao ay tunay na mahalaga. Ngunit dahil level 18 lamang ito, ang presyo ay hindi pa man natatapos si elderly ay agad siyang pinutol ni Ye Hao. Masyado mo naman akong binabarat agad. Akala ko nagkasundo tayong maging diretsyo. Maaari bang maging mas tapat ka at itigil ang arte? Maaaring level 3 lang ako, pero hindi ako bata. Alam ko ang halaga ng mga gamit. Sabihin mo na lang ang presyo. Nagmamadali ako. Punong-puno ng kumpiyansa ang mukha ni Ye Hao, at matatag ang kanyang boses. Bigla namang tumawa ng malakas si elderly. Hahaha, interesante. Kahit mababa ang level ng batang ito, kakaiba ang lakas ng loob niya. Sige, magiging tapat ako. Ang ordinaryong Martin ay nagkakahalaga lamang ng 1 o 2,000. Pero dahil bihira ang Martin mo, mag-aalok ako ng 10,000. Napatawa si Ye Hao. Doon niya napagtanto na negosyante pa rin ang negosyante. Akala talaga ng matanda ay bata siya. Inakala niyang may kausap siyang makatuwiran. Kahit mas mababa ang presyo sa black market kaysa sa formal na auction, dapat ay umaabot man lang sa 20,000 ang halaga ng Martin. Kung 10,000 lang ang alok, mas mabuti pang maghanap siya ng ibang bibili. Biglang tumayo si Ye Hao. Ngunit nang papalapit na siya sa pinto, hinuronggan siya ng 2 bodyguard ni elderly. Mukhang may hindi siya naunawaan sa sitwasyon. Ngayong nandito ka na, maliit na kapatid, hindi na sa iyo ang desisyon kung magbebenta ka o hindi. Walang sinumang naglalakas loob tumanggi kapag ang gusto ng Royal Group ang usapan.
Hindi makita ni Ye Hao kung anong level mayroon ang matanda. Mukhang ang tusong matandang ito ay handa nang gumamit ng dahas dahil hindi niya mabili ang gusto niya. Ito ang black market, isang lugar kung saan pinapayagan ang lakas at dahas. Maaari sana niyang gamitin ang royal account ng One-Foot Flame Emperor para makaligtas, ngunit alam niyang walang mabuting may dudulot ang paggawa ng gulo. Tiyak na aalis lang siya ng walang napala at ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kumita ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang pamilya. Ibinagsak ni Elder Lee ang isang bungkos ng pera sa mesa. Sinabi niyang ang 10,000 ay napakalaking halaga na para sa isang batang tulad ni Ye Hao, at hindi na raw siya dapat maging sakam. Nang makita ni Ye Hao na hindi talaga uurong ang matanda, alam niyang mapipilitan siyang gumamit ng lakas. Hindi niya kayang ibenta ang magic crystal ng Luging Luji. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng VIP room. Isang mapanuyang boses ang umalingaw mula sa likod ng mga gwardya, para sa makapangyarihang Wangzheng Corporation na bulihin ang isang level 3 na bata, nakakahiya naman. Isang malaking figure ang lumitaw at basta na lamang itinaboy ang dalawang malalaking gwardya na parang wala silang bigat. Sa likod niya ay lumitaw ang isang maliit ngunit napakagandang dalaga. Narinig kong may magandang gamit dito, kaya naisip kong makisaya. Siya si Mok Ini, isang level 20 na martial artist at tagapagmana ng Hanmo Corporation. Napakuyom ang kamao ni Elder Lee nang makita siya, halatang pinipigil ang galit. Kung hindi ba naman si mismo? Bakit mo pinararangalan ng maruming lugar na ito at inaagaw pa ang negosyo ng matandang tulad ko? Ang patakaran ng patas na kalakalan ay matagal nang umiiral sa black market na ito. Kitang-kita na gusto ni Elder Lee ang lahat ng pabor para sa sarili. Pagkatapos ay humarap si Mok Ini kay Ye Hao at nag-alok ng 300,000 T para sa magic crystal na hawak niya. Nabigla kahit si Elder Lee at napaatras siya sa kinauupuan. Ang batang ito ay 200,000 lang ang halaga, tapos mag-aalok ka ng 300,000. Ano ang ipinahihiwatig mo? Ngumiti si Mok Ini. Mayaman ako, kaya pwede kong gawin ang gusto ko. Hindi ako tulad ng Wangzheng Corporation ninyo na nagnanakaw sa isang level 3 na bata. Kung ang paggastos ng dagdag na 100,000 ay makakapagpahiya sa Wangzheng Corporation, sulit iyon. Lalong nagalit si Elder Lee, ngunit alam niyang wala siyang panalo. Kaya umalis siya kasama ang kanyang mga bodyguard. Tahimik lang na nanunood si Ye Hao. Alam niyang ang Wangzheng Corporation at ang Hanmo Corporation ang dalawang pinakamalalakas na magkaribal sa Safe Zone 9. Ngunit ngayong nakita niya ito mismo, napagtanto niyang hindi lang pala chismis ang lahat. Dahil napakaraming pera ni Mok Ini, naisip ni Ye Hao kung bakit hindi pa niya sinagad ang alok. Sinamantala niya ang pagkakataon para magtanong pa. Salamat, maganda. May iba pa akong mga gamit. Interesado ka ba? Agad siyang sinagot ni Mok Ini. Hindi. Malamig niyang sinabi, hindi mo kailangang magpasalamat. Ginamit ko lang ang pagkakataong ito para ipahiya ang Wangzheng Corporation. Wala akong pakialam sa mga problema mo. Nagkataon lang na nag-cross ang landas natin. Pinanood ni Ye Hao ang magandang figure ni Mok Ini habang papalayo. Napailing siya at nag-click ng dila. Tunay ngang mayabang ang dalagang iyon. Gayunpaman, iniligtas siya nito mula kay Li Changlao at nalutas ang problema niya sa pera. Isang utang na loob iyon na hindi niya makakalimutan. Dahil may pera na siya, agad siyang bumalik sa ospital. Lalong lumalala ang kalagayan ng kanyang ama dahil sa kakulangan ng gamot. Tahimik na naghihintay ang doktor sa pagbabalik ni Ye Hao. Ngunit ang pinuno ng departamento, na sakam sa pera, ay nawalan na ng pasensya. Narinig kong hindi pa nagbabayad ang mga kawawang ito. Bakit nandito pa sila? Sinipa niya ang pinto ng silid at bastos na nagtanong kung bakit hindi pa sila umaalis. Totoong nabayaran na nila ang bayad sa emergency, ngunit napakataas pa rin ng kabuuang gastusin. Nang subukan itong ipaliwanag ng doktor, bigla siyang hinablat ng pinuno ng departamento sa Cuello. Ano bang ginagawa mo? Ospital ito, hindi charity. Ilabas ninyo ang mga walang kwentang buhay na ito bago pa dumami ang gastos. Nakiusap ang doktor at humingi ng kaunting oras. Ipinaliwanag niyang ang panganay na anak ng pamilya ay nasa labas at naghahanap ng pera. Ngunit sinagot siya ng pinuno ng departamento ng isang malakas na sampal.
Sa paningin ng matandang ito, si Ye Hao ay isa lamang level 3 na martial artist na estudyante. Saan daw kukuha ng 300,000 ang ganoong bata? Lumapit siya sa kama at tinitigan ang ama ni Ye Hao na naka-oxygen pa rin. Bihira ang nutrient solution na ito. Hindi ninyo ito mabibili kahit ibenta ninyo ang sarili ninyong mga magulang. Inabot niya ang oxygen mask ng ama ni Ye Hao at sinubukang tanggalin ito. Agad na hinawakan ni Ye Yunfei ang kanyang kamay at nakiusap na bigyan sila ng kaunting oras. Naniniwala siyang babalik si Ye Hao dala ang pera, ngunit hindi nakinig ang walang pusong lalaki. Maghahanap ng pera, ito lang ang ospital sa safe zone. Hindi ito lugar na kaya ninyong bayaran. Kung wala kayong pera, umuwi na lang kayo at maghintay ng kamatayan. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng silid. Sinipa iyon ni Ye Hao sa galit. Agad siyang sinunggaban ng pinuno ng departamento sa kwelyo. Sino ka ba at bigla kang sumusugod dito? Magbabayad ka para sa pintong iyan. Tumingin si Ye Hao sa kanya nang may mga matang parang sugo ng impyerno. Tahimik niyang tinanong kung iyon ba ang kamay na ginamit nito para saktan ang kanyang pamilya. Hindi lang siya nagbanta, ginamit niya ang kapangyarihan ng Fire Emperor at sinunog ang kaliwang kamay ng lalaki. Nagpanik ang pinuno ng departamento. Hindi niya mapatay ang apoy at tumakbo siya palayo. Nang makita ito, nabahala ang doktor at agad tinanong si Ye Hao kung ano ang ginawa niya. Bakit biglang nagliyab ang kamay niya? Sumagot si Ye Hao, sinubukan niyang paalisin kami, pero sinaktan niya ang pamilya ko. Hindi ko yun kayang palampasin. Isipin mo na lang ito bilang maliit na parusa. Huwag kang mag-alala, magbibigay ako ng 10,000 yuan para sa gamot. Pagkatapos nito, pinuri niya ang doktor dahil sa maayos nitong asal. Sinabi niyang maswerte ang mga pasyente kung lahat ng doktor ay katulad niya. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang doktor. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay nararapat lang ang sinapit ng pinuno ng departamento. Palagi itong bastos at umaasa lang sa katotohanang pamangkin siya ng direktor. Dahil sa sobrang pagkahumaling sa pera, marami na ring kasamahan ang naiinis sa kanya. Ang makaharap si Ye Hao ay tila karma niya, at malamang ay magiging mas maingat na siya sa susunod. Pagkatapos, iniabot ni Ye Hao ang isang card na may lamang 310,000 yuan. Tiniyak ng doktor na makakatanggap ng pinakamahusay na gamutan ng pamilya ni Ye Hao. Nagpasalamat si Ye Hao sa doktor dahil naniwala ito sa kanya at binigyan siya ng oras para makahanap ng pera. Ramdam niyang may malaking utang na loob siya rito. Huwag kang magpasalamat. Ito ang dapat gawin ng isang tunay na doktor, sagot ng doktor habang palihim na sinusuri si Ye Hao. Sa isip niya, bukod sa biglaang paggaling ng mga debuff at ang mabilis na pagkuha ng 300,000, malinaw na may tinatagong lihim si Ye Hao. Hindi siya ordinaryong tao. Sa wakas ay napaiyak si Ye Yunfei. Nanginginig siyang humingi ng tawad kay Ye Hao dahil hindi niya naprotektahan ang kanilang mga magulang habang wala siya. Labis din siyang nalulungkot dahil hindi siya makakasali sa dungeon competition ng academy dahil sa kanyang kalagayan. Dahil dito, napilitan si Ye Hao na maghanap ng pera. Hindi na ipinaliwanag ni Ye Hao na hindi na niya kailangang manghiram. Sa halip, tinanong niya ang tungkol sa kompetisyon na nabanggit ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Ye Yunfei na ang dungeon competition ay isang taunang event na may malaking gantimpala. Tumanggo siya at idinagdag na ang premyo raw ay umabot na sa 500,000 yuan ngayong taon. Isang taon siyang naghandang mabuti, ngunit nalasan siya bago pa man ang kompetisyon. Nang marinig ni Ye Hao ang halagang 500,000 yuan, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Sinabi niya kay Ye Yunfei na magpahinga at magpagaling na lamang, at siya na ang bahala sa pera. Buo na ang kanyang pasya na makuha ang gantimpalang iyon. Kinabukasan, nagsimula ang taunang dungeon competition ng academy. Sa opening ceremony, inanunsyo ng punong guro ang 500,000 yuan na gantimpala, kasama ang dagdag na bonus base sa resulta ng dungeon. Ipinaliwanag niyang tumaas ang premyo dahil sa sponsorship ng Hanmo Group. Sa gitna ng kasiyahan ng 1,000 estudyante, lumitaw si Mo Kenner kasama ang 2 bodyguard niya, napapalibutan ng kapansin-pansing aura. Pagkatapos nito, may isa pang anunsyo ang punong guro. Ang mananalo sa kompetisyon ay maaaring direktang sumali sa Mo Gang Squad ng Hanmo Corporation,
isang nangungunang dungeon team na itinuturing na malaking hakbang patungo sa tagumpay at mas mahalaga pa kaysa sa anumang gantimpalang pera. Hindi tulad ng walang tigil na kasabikan ng kanyang mga kaklase, nanatiling kalmado si Ye Hao. Narinig na niya ang matinding kompetisyon sa pagitan ng mga team ng malalaking korporasyon. Mukhang sabik ang batang dalaga ng Hanmo na mag-recruit ng talento sa academy. Ngunit wala itong kinalaman kay Ye Hao. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang gantimpalang pera. Matapos ipakilala ang mga sponsor, dumiretso na sa paksa ang punong guro. Inanunsyo niya ang pagsusulit ngayong taon. Ang misyon ay ang matagumpay na pag-clear sa Dubark Forest, isang level 5 hanggang level 10 na dungeon. Isa itong high-level academy dungeon na wala pang sinumang matagumpay na nakalinas. Ang mga halimaw sa loob ay nagsisimula sa level 5, at ang huling boss ay isang level 10 na elite beast. Dahil ang karaniwang level ng mga estudyante ay 5 lamang, halos katumbas ito ng hatol na kamatayan. Ibinunyag din na ang final boss ay isang level 10 na Shadow Tree Demon, isang tunay na elite monster. Dahil dito, marami sa mga estudyante ang agad pananghinaan ng loob. Alam nilang hindi basta-basta nagbibigay ng gantimpala ang academy, ngunit si Ye Hao lamang ang natuwa. Ang level 10 na Dark Trent ay perpekto para sa kanya dahil ang connection level niya sa Crimson Emperor ay umabot na sa 12. Dahil sa sobrang hirap ng dungeon, pinayagan ng Academy ang team battle na may hanggang 5 miyembro lamang. Nang lumabas ang impormasyong ito, mabilis na bumalik ang sigla ng mga estudyante. Kung pwedeng mag-team up, sapat na ang makasama ang isang god tier na player. Ngunit may kasama ring PvP rule ang kompetisyon. Ibig sabihin, kailangan mong makipaglaban sa ibang team para sa mga halimaw at magbantay laban sa mga ambush. Malinaw na nais ng Academy na sanayin ang mga estudyante sa tunay na labanan at survival. Punong guro, ano ang mangyayari kung manalo ang isang team? Tanong ng isang estudyante habang nagtataas ng kamay. Tumawa ang punong guro. Sigurado akong marami sa inyo ang may parehong tanong. Para bang hinihintay niya iyon? Ipinaliwanag niyang ang kompetisyon ay nakabatay sa individual accumulation, ngunit ang lakas na makukuha mula sa Shadow Tree ay paghahatian ng team. Mas mataas ang makukuhang power mula sa Shadow Demon Tree, mas malaki ang tsansang manalo ang team. Dagdag pa niya, upang maranasan ng mga estudyante ang tunay na bangis ng battlefield, nagdagdag ang academy ng mas malupit na patakaran. Sa PvP area, kapag natalo mo ang ibang team, maaari mong ilipat ang lahat ng naipon nilang points papunta sa sarili mong team. Isa itong sistemang halos nagtutulak sa walang awang labanan. Nabigla ang mga estudyante sa sunod-sunod na patakaran. May ilan na gusto ng umatras, kahit nagsimula na ang kompetisyon. Nagsimula silang maghanap ng kani-kanilang team, kadalasan ay hinahanap ang balanseng kombinasyon ng attack, defense, healing, buffs, at iba pa. Ngunit anuman ang team, tiyak na ayaw nilang isama ang isang level 3 na mahina tulad ni Ye Hao. Pinagtawanan siya ng mga makikitid ang isip na estudyante. Ngunit hindi siya naapektuhan dahil wala naman talaga siyang balak sumali sa kahit anong team. Para kay Ye Hao, mas maginhawa ang kumilos mag-isa. Hindi pa niya kailangang makihati sa gantimpala. Kaya lumapit siya sa guro na namamahala sa rehistrasyon. Paglingon ng guro at makita siyang mag-isa, nagtanong ito, nasaan ang mga kasama mo? Ngumiti si Ye Hao at buong kumpiyansang sumagot, ako lang. Pakirehistro na lang po ako. Pinayuhan siya ng guro na pag-isipan muli ang desisyon. Isang level 3 na mandirigma na mag-isa sa dungeon na may level 5 na mga halimaw ay sobrang delikado. Ngunit bago pa makasagot si Ye Hao, umalangaw mula sa likuran ang nakakairitang boses ni Le Fong. Isang walang silbing talunan na hindi man lang makapag-level up. Sayang lang ang hangin sa kanya. Huwag na ninyong pansinin. Pabayaan nyo na siyang magbenta ng asin kung saan. Ikaw na naman ba? Humarap si Ye Hao, puno ng pagkasuklam ang boses. Ngunit hindi papalampasin ni Le Fong ang pagkakataong ipahiya siya. Sa harap ng lahat, malakas niyang sinabi na kung luluhod si Ye Hao at tatahol ng 2 beses, isasama raw niya ito sa dungeon. Sabay tawa ang 2 alipors niya hanggang halos hindi na sila makahinga. Talaga ba? Kalmadong tanong ni Ye Hao. Paano nga ba tumahol ang aso? Masayang ipinakita ni Le Fong kung paano, at tumahol siya ng 3 beses ng perpekto. Bigla siyang natigilan sa hiya,
pati na rin ang kanyang mga kasama. Nang mapagtanto niyang naloko siya ni Ye Hao, agad sumiklab ang galit niya. Isang simpleng utak, gaya ng dati, kamao ang una niyang solusyon. Ngunit bago pa niya masuntok si Ye Hao, pinigilan siya ng guro sa rehistrasyon. Kung gusto niyong mag-away, gawin niyo sa loob ng dungeon. Wala kayong makukuhang puntos dito. Walang nagawa si Le Fong, ngunit hindi nawala ang kanyang galit. Nagbanta siyang hihintayin si Ye Hao sa loob ng dungeon para tapusin siya. Nauna nang umalis ang grupo ni Le Fong, at hinikayat ni Ye Hao ang guro na irehistro na siya agad. Bagamat nag-aalala ang guro dahil mag-isa siya, wala siyang karapatang pigilan ito. Kahanga-hanga ang tapang mo, pero sa huli, ang resulta pa rin ang mahalaga. Ang magagawa ko lang ay hilingin kang swertehin. Habang sinasabi iyon, iniabot niya ang registration form. Tinanggap iyon ni Ye Hao, magalang na nagpasalamat, at pumasok sa portal patungo sa dungeon. Sa pagsisimula ng kanyang unang dungeon, nagpadala ang King's account system ng incentive reward na 2,000 experience points. Sa sandaling iyon, napansin ni Mokir si Ye Hao. Inabot siya ng ilang sandali bago niya napagtanto kung sino ito. Ito ang batang nakilala ko sa black market. Interesante ang batang ito. Level 3 lang, pero naglakas loob siyang pumasok sa black market, at ngayon ay mag-isa pang haamon sa level 5 hanggang 10 na dungeon. Tingnan natin kung ano ang kaya mo bukod sa Tubenja, bulong niya habang itinatatak sa isip ang pangalang Ye Hao. Sabik siyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, opisyal nang nakapasok si Ye Hao sa dungeon sa kabilang panig ng portal. Ang starting point ng bawat tao sa dungeon ay random. Ginagawa ito upang maiwasan na magsabay-sabay ang mga team sa isang lugar at magpatayan agad. Para kay Ye Hao, napakainam nito. Mabilis niyang nilinis ang mga halimaw sa paligid upang suriin ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang manghuli ng mga halimaw ng seryoso. Ngunit mas matagal pala ito kaysa sa inaasahan niya. Napakalawak ng dungeon, at kalat-kalat ang mga halimaw. Ibig sabihin, kailangan niyang hanapin at talunin ang mas matataas na level na mga halimaw upang manalo. Sa sandaling iyon, may biglang nangyari. Napansin ni Ye Hao ang ilang maliliit na gagamba na sabay-sabay gumagapang sa iisang direksyon. May kutob siyang kakaiba, kaya sinundan niya ang mga ito papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Doon niya nakita ang isang napakalaking pulang sapot ng gagamba, at sa gitna nito ay may isang dalagang nakabitag. Ang pangalan niya ay Nguyen Diem Diem, isang level 5 na healer. Sobrang malas niya dahil agad siyang nahuli ng isang spider demon beast sa simula pa lang ng dungeon. Karaniwan talagang mahina sa labanan ang mga support type na player, kaya madali silang gawing target. Nang magising siya, nagsimula siyang sumigaw ng saklolo. Doon siya nakita ni Ye Hao. Sinabi niya rito na manahimik kung gusto nitong mabuhay, habang tumalon siya sa puno sa ibabaw ng dalaga. Kung patuloy kang sisigaw, hindi ko isusugal ang buhay ko para iligtas ka, kahit pa may dumating na mga halimaw. Medyo madilim, ngunit nakilala ni Nguyen Diem Diem si Ye Hao bilang kapatid ni Deep Van Phi, ang manlalarong hindi makapag-level up. Akala niya ay may darating na tagapagligtas, ngunit si Ye Hao pala iyon. Napuno siya ng kawalan ng pag-asa. Bakit ikaw? Bakit nandito ka sa dungeon na ito? Level 3 ka lang. Gusto mo bang mamatay? Iwan mo na lang ako at tumakbo ka. Kung hindi, mamamatay ka kasama ko kapag bumalik ang halimaw. Napakibit-balikat si Ye Hao. Kaibigan kasi ni Nguyen Diem Diem si Deep Van Phi. Kung malaman niyo na iniwan niyang mamatay ang kaibigan nito, siguradong dudurugin siya. Kaya ang kailangan lang ni Ye Hao ay manahimik si Nguyen Diem Diem at maghintay ng matiwasay. Ngunit dahil hindi niya alam ang tunay na lakas ni Ye Hao, patuloy niya itong sinasabihang tumakas. Sa isip niya, paano magagawang putulin ng isang level 3 ang sapot ng isang level 8 na elite spider? Talaga ba, level 8 elite beast lang iyon, malamig na sagot ni Ye Hao. Biglang lumitaw ang apoy sa kanyang kamay. Sa isang iglap, natupok ang lahat ng sapot ng gagamba. Hindi makapaniwala si Nguyen Diem Diem na nailigtas siya ni Ye Hao, ang level 3 na itinuturing na walang silbi. Sinabihan siya ni Ye Hao na bumalik sa kanyang team dahil hindi ligtas ang mag-isa sa dungeon. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, may naramdaman siyang likidong tumulo sa kanyang balikat. Pagtingala niya, nakita niyang lumitaw na ang Red Widow Beast.
Mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. Mukhang nabigla ang halimaw dahil sa pagsunog sa sapot. Bukod pa roon, malamang ay may lason ang likidong inilabas nito. Sa gulat, hinawakan ni Yehao si Nguyen at sinubukang tumalon mula sa sanga. Ngunit bumagsak sila sa isa pang sapot ng gagamba. Hindi niya napansin na naglatag pala ng bitag ang halimaw, patunay ng husay sa pangangaso ng elite monster sa dungeon na ito. At dahil may kasama siyang isang babaeng walang kakayahang lumaban, lalo siyang napahamak. Biglang humigpit ang pulang sapot at pinulupot silang dalawa. Bukod sa paninikip ng pakiramdam sa kanyang dibdib, ramdam din niya ang paparating na panganib. Kitang-kita ni Nguyen ang Red Widow na dahan-daang papalapit. Akala niya ay katapusan na niya. Kung hindi man siya mamatay sa kakapusan ng hininga, kakainin naman siya ng gagamba. Huwag kang magpumiglas. Lalong hihigpit ang sapot, sigaw ni Yehao. Talagang malas ang sitwasyon niya. Mukhang sinusundan talaga siya ng mga gagamba kamakailan. Kahit may malakas siyang system, kulang pa rin siya sa totoong karanasan sa laban, kaya napunta siya sa isang delikadong sitwasyon. Mukhang kapag nakaligtas sila rito, kailangan niyang magsanay ng mas seryoso. Ngunit bago iyon, kailangan muna nilang makaalis. Patuloy ang pag-iyak ni Nguyen at naiinis na si Yehao. Ngunit hindi sila pinatay ng gagamba. Sa halip, dahan-dahan itong umalis. Inisip ni Nguyen na pinatawad sila dahil hindi raw sila masarap kainin. Ngunit alam ni Yehao na hindi pa tapos ang lahat. Batay sa ugali ng halimaw na ito, kapag nahuli na nito ang biktima, nangangitlag ito sa loob ng katawan ng nahuli at ginagawang pugad ang katawan para sa mga supling nito. Umalis lang ang gagamba dahil hindi pa ito busog. Kapag nabusog na iyon, siguradong babalik. Hindi. Ayokong maging lalagyan ng mga anak niya, humihikbi si Nguyen. Habang umiiyak siya, lalo pang humihigpit ang sapot. Kahit anong sigaw ni Yehao, wala itong epekto. Napakahirap talaga intindihin ng mga dalagitang ganito. Dahil magkadikit sila sa ganitong posisyon, sobrang awkward at nakakahiya ang sitwasyon para kay Yehao. Ngunit si Nguyen ay walang pakialam, patuloy lang sa pag-iyak at pagpupumiglas. Lalong nainas si Yehao. Sa ganitong kalagayan, siguradong mamamatay sila sa dungeon. Ngunit dahil magkasama silang nakatali, kung gagamitin niya ng buong lakas ang Eternal Fire Emperor, masasaktan niya ang dalaga. Kaya iisa lang ang natitirang paraan. Ibinaba ni Yehao ang ulo niya at kinagat ang isang hibla ng sapot ng gagamba. Akala ni Nguyen ay may masamang balak siya kaya lalo siyang umiwas at nagtanong. Ano ang ginagawa mo? Anong kabalastugan na naman ang iniisip mo sa ganitong oras? Tigilan mo ang kakaisip ng kung ano-ano. Isang beses ko lang sasabihin ito. Kung gusto mong mabuhay, tumigil ka sa pagpupumiglas at sa paggawa ng ingay. Kumagat ka rin. Kapag tumigas ang sapot, hindi na tayo makakalabas, iritang sabi ni Yehao. Sa kabutihang palad, hindi pa tumitigas ang sapot at wala rin itong lason. Kaya posible pa itong kagatin, kahit mabagal. Sa kasamaang palad, wala talagang silbi ang kasama niya. Puro daing at kung ano-anong iniisip lang. Nang tulungan na siya ni Nguyen, mali-mali naman at siya ang nakakagat nito. Matapos ang matagal na pagpupumiglas, sa wakas ay nakawala rin silang dalawa. Bumagsak si Nguyen sa lupa at muling umiyak ng malakas. Sa wakas, ligtas na ako. Hindi pa tapos. Hindi ito ang oras para magpabe. Bumangon ka at tumakbo, inis na sabi ni Yehao. Hindi niya talaga maintindihan kung paano naging magkaibigan ang dalagang ito at ang sarili niyang kapatid na si Yunfei. Kahit ganoon, wala pa ring balak tumayo si Nguyen. Inaangkin niyang wala na siyang lakas sa kanyang mga binti. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang bumalik ang pulang balat na ogre. Itinulak ni Yehao si Nguyen palayo at sinabihan siyang hanapin ang kanyang grupo habang siya ang haharap dito. Ngunit tumanggi siyang umalis at mahigpit na kumapit sa kanyang damit. Sinabihan siya ni Yehao na kung magpapakatapang siya, piliin niya ang tamang oras. Ipinaalala niyang level 3 pa lang siya at wala siyang laban sa isang level 8 na halimaw. Pinakiusapan niya itong tumakbo kasama niya at huwag magpumilit. Ngumiti lang si Yehao at sinabi niyang hindi siya pumasok sa dungeon para maging hinahabol na biktima. Pumasok siya para manghuli. Balak niyang gumanti sa nangyari kanina.
Maya-maya, lumitaw sa harapan nila ang pulang halimaw, ngunit ayaw pa ring umalis ni Nguyen. Sa puntong iyon, wala nang pakialam si Yahao kung manatili man siya o umalis. Binalaan na lamang niya itong huwag makialam. Ang titig niya ay may matinding bigat na nagpaangat ng balahibo ni Nguyen. Nauutol niyang sinabi na bilang isang level 5 healer, mananatili siya sakaling masugatan si Yahao. Tumingin si Yahao sa kanya mula ulo hanggang paa, at lalo siyang nanginig. Hindi niya maintindihan kung paano nagmumula ang ganoong nakakatakot na presyon mula sa isang level 3 lang. Napaisip si Nguyen na baka itinatago ni Yahao ang tunay nitong lakas, ngunit agad din niyang itinaboy ang ideyang iyon dahil parang imposible. Samantala, dahan daw ang lumapit si Yahao sa pulang higanteng gagamba. Sa isip niya, itim man o pula, gagamba pa rin iyon. Gagamitin niya ang gagambang ito para ilabas ang galit niya para sa kapamilya niyang nasaktan ng gagamba at hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin. Kinuha ni Yahao ang kanyang Leaf Shadow Sword. Nang makita ng halimaw na isang level 3 na tao ang humahamon dito, galit itong sumitsit. Napansin ni Yahao na hindi man lang ito marunong magsalita tulad ng Demon-Eyed Beast, kaya lalo niya itong minamaliit. Napagtanto niyang mas mahina ito kaysa sa naunang gagamba. At tama nga siya. Sa isang bagsak ng kanyang Leaf Shadow Sword, nahati sa dalawa ang Crimson Widow. Nang makita ni Nguyen ang napakalaking katawan ng gagamba na magkahiwalay, nanlaki lamang ang kanyang mga mata sa gulat. Ang atakeng iyon ay hindi gawa ng isang taong hindi kayang mag-level up. Sa isang iglap, napatumba niya ang isang Elite Level 8 na halimaw. Doon napagtanto ni Zen na matagal nang itinatago ni Yahao ang tunay nitong lakas. Matagumpay niyang napatay ang Crimson Widow. Dahil dito, nakakuha siya ng 1,000 puntos sa kompetisyon, na mas mataas ng maraming ulit kaysa sa nakuha niya noon mula sa mga pulang halimaw na pinaghirapan niyang talunin. Agad na nagbigay ang sistema ng 5,000 experience points kay Yahao. Samantala, si Nguyen ay nakatanggap ng 500 experience points kahit wala naman siyang naiambag at sa katunayan ay naging sagabal pa. Nang mapagtanto niyang nakikinabang siya sa ginagawa ni Yahao, agad siyang nagpasya. Inilunsad niya ang tinawag niyang operasyon na pagkapit sa dakilang nilalang. Iniwan niya ang kanyang sariling grupo at piniling sundan na lang si Yahao saan man ito magpunta. Dakilang Diyos, sabihin mo sa akin. Tinanong siya ni Nguyen kung paano niya itinatago ang kanyang level. Hindi raw niya maintindihan kung paano nananatiling level 3 ang isang henyo. Wala siyang takot na kumapit pa rin kay Yahao. Para talaga siyang alipin ng puntos. Nagsimulang magsisi si Yahao na iniligtas pa niya ito, pero inisip na lang niya ang 1,000 dungeon bonus na puntos na nakuha niya. Gantimpala rin ng King System ang 5,000 experience points, kaya magaan ang pakiramdam ni Yahao. Dahil dito, hindi na niya masyadong ininda sina Nui at Nguyen. Ngunit may isang bagay na malinaw sa kanya. Hindi niya maaaring ipaalam kahit kanino ang tungkol sa kanyang sistema. Sinabi ni Yahao na pwede niyang bilangin ang puntos para kay Nguyen, pero wala itong makukuhang bahagi sa mga nakuha niyang item. Lahat ay kanya. Tinanong niya kung may problema ba siya roon. Siyempre, wala namang tutol si Nguyen. Ang kailangan lang niya ay manatili sa tabi niya para patuloy na makakuha ng puntos. Pagkatapos nito, may nadiskubre ulit si Yahao. Nakuha niya ang Venomous Fang ng Widow Spider, isang pang-isahang gamit na combat item. Natuwa siya dahil kahit walang ibinagsak na kagamitan ng Red Widow, ang item na ito ay mataas ang halaga sa black market at pwede niyang ibenta sa magandang presyo. Ngunit hindi pa roon natapos ang swerte niya. Ang Venomous Fang ng Red Widow ay biglang na-upgrade at naging Deadly Venom Fang ng Red Widow. Nadagdagan ito ng epekto ng pagdurugo, pagkalason, at panghihina. At mula sa isang gamit ay naging 3 beses na itong magagamit. Lubos ang pagkagulat ni Yahao. Ang mga item na ibinabagsak ng mga halimaw ay pwedeng ma-upgrade kaagad. Para sa kanya, parang hindi natural iyon. Bigla niyang naalala ang singsing na nakuha niya mula sa Demon-Eyed Beast kaya agad niyang sinuri ang kanyang inventaryo. Hindi niya iyon masyadong pinansin noon, pero ngayon ay napagtanto niyang isa pala itong Ring of Fortune. Binibigyan siya nito ng tsansang random na ma-upgrade ang mga item na nakukuha niya. Tunay itong himala. Sa singsing na ito, ang magiging pangunguhan niya ng mga loot sa hinaharap ay parang isang tigre na binigyan ng pakpak.
Masayang-masaya sana si Yahao kung hindi lang patuloy na kumikapit sa kanya si Wendy. Sinabihan niya ito na magkaroon naman ng kaunting respeto sa sarili at huwag basta-basta kumikapit sa ibang tao. Nilinaw niyang hindi siya bastos o maniakis. Tinabig niya si Wendy, pero matigas pa rin itong kumapit. Sinabi nitong hindi naman siya nag-aakusa, pakiramdam lang daw niya ay mas ligtas siya kapag malapit kay Yahao. Dagdag pa niya, sinasabi raw ng lahat na talunan si Yahao, pero pakiramdam niya ay panlilinlang lang iyon. Tinanong niya kung anong item ang ginagamit ni Yahao para itago ang kanyang level dahil gusto niyang malaman ang tunay nitong lakas. Habang patuloy ang pangungulit niya, lalo lamang siyang ninas kay Yahao. Sa huli, mariin niya itong itinaboy at sinabihang huwag manggialam sa kanyang mga gawain. May dahilan siya kung bakit gusto niyang mag-isa. Kung ipipilit ni Wendy na sumama, kailangan itong manahimik at itago ang kanyang mga lihim. Kung hindi siya magdadalawang isip na umatake, kahit kaibigan pa ito ng kanyang kapatid. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad nang bigla silang makarinig ng mapanuksong boses mula sa likuran. Sinabi ng boses na buhay pa pala si Wendy. Nagkunwari itong nagulat na hindi siya kinain ng Red Widow at sinabing napakaswerte niya. Ang mga taong ito ay ang dating grupo ni Wendy na pinamumunuan ni Lei Dang. Plano talaga nilang pabayaan siyang mapunta sa kamay ng Red Widow para tuluyan na siyang itaboy palabas ng grupo. Sinabi nila na ang isang taong sobra ang pagkahumaling sa mahika ay walang lugar sa kanilang team. Dagdag pa nila, kung hindi lang daw sila magkaklase, hindi na nila siya isinama sa dungeon. May 3,000 puntos na si Leong kaya hindi na nakapagtataka kung bakit sobrang yabang niya. Galit na galit si Wendy. Alam niyang duwag si Leong. Ginamit siya bilang pain para sa Red Widow at tumakbo ito dahil wala siyang lakas ng loob na lumaban. Ngayong ligtas na siya, bumalik pa talaga ito para kutsain siya. Para sa kanya, napakababa. Nang ginawa nito, gusto pa sanang late ni Leong si Wendy, pero biglang may natuklasan ang kanyang mga kasama. Patay na ang Red Widow. Hindi lang iyon, ang bangkay nito ay napapalibutan ng apoy na hindi nila mapatay. Tuluyang natigilan si Leong sa nakita niya. Patay na ang Red Widow. Sinabi pa niyang tinipon niya ang lahat para gumanti sana rito. Hinarap niya si Wendy at tinanong kung siya ba ang gumawa nito. Sinagot naman siya ni Wendy na oo, siya nga. Sinamantala niya ang pagkakataon para magyabang at sinubukang kumapit sa braso ni Yahao, ngunit malamig niya itong itinaboy. Sinabi ni Wendy na magkasama nilang tinalo ng dakilang nilalang ang Red Widow. Hinamon niya si Leong kung susuko na ba ito ngayon. Ayon sa kanya, wala silang laban sa dakilang nilalang. Lalong nainis si Yahao dahil nadadamay siya sa personal na alitan ng iba at lalo lang niyang nakitang pabigat si Wendy. Samantala, nakilala ni Leong at ng kanyang mga tauhan si Yahao bilang ang kilalang talunan na hindi nagal level up. Pinagtawanan nila silang dalawa, tinanong nila kung iyon na raw ba ang dakilang nilalang na sinasabi ni Wendy. Sinabi pa nilang baka nasunog na ng mahika ang kanyang utak. Para sa kanila, bagay na bagay raw ang dalawa. Isang baliw na adik sa mahika at isang taunang hindi kayang mag-level up. Dahil sa mga pang-iinsulto, namula sa galit ang mukha ni Wendy. Sinabi niyang pwede siyang insultuhan, pero huwag na huwag nilang lalaitin ang dakilang nilalang. Sinubukan pa niyang magbanta, ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin kahit pa tumagal ang katahimikan. Tinitigan ni Leong ang nasusunog na bangkay ng Red Widow at sinabi niyang mababawi rin naman nila ang 1,000 puntos sa ibang lugar. Sigurado siyang sinuwerte lang si Wendy at ayaw niyang maniwala na si Yahao, na para sa kanya ay walang silbi, ang pumatay sa halimaw. Biglang may lumitaw na abiso sa harapan ni Wendy. Nakangising itinaas ni Leong ang kanyang mga kamay at sinabing mukhang may silbi pa rin pala siya. Inalok niya itong bumalik sa grupo. Lumitaw sa screen ang mensahe na iniimbitahan siyang sumali muli sa team ni Leong at tinatanong kung tatanggapin o tatanggihan niya ito. Galit na sumigaw si Wendy at sinabi na hinding-hindi na siya muling maniniwala sa kanila. Agad namang sumali sa pangungutya ang mga kasamahan ni Leong. Sinabi nilang libre na raw ang panalo at huwag na siyang mag-inarte. Ayon sa kanila, pwede na siyang magsilbing panangga, at iyon na raw ang pinakamalaking ambag na kaya niyang ibigay. Dagdag pa nila,
kung sasama raw siya sa batang iyon, mamamatay lang siya nang hindi man lang niya malalaman kung paano. Hindi na nakatiis si Nguyen at sumigaw. Sinabi niyang tama na at huwag nilang insultuhan ang dakilang nilalang. Biglang may malakas na ungol na umalingaw mula sa gubat. Sa sobrang takot, napasigaw siya at kumapit kay Yahao habang tinatanong kung ano ang nakakatakot na tunog na iyon. Lumingon ang grupo ni Lee Yong at biglang nag-ingay sa tuwa. Sinabi nilang iyon ang ungol ng demonic tyrant dragon, isang bihirang halimaw na nagkakahalaga ng 5,000 puntos. Lumitaw daw ito nang napakalapit sa kanila kaya kailangan na nilang kumilos. Para sa kanila, mas malaki ang halaga nito kaysa sa Crimson Widow. Sumimangot si Yahao at pinayuhan silang huwag ituloy. Tinanong niya kung sa tingin ba nila ay kaya nilang kalabanan ang Magic Tyrant Dragon. Ayon sa kanya, hinahanap lang nila ang sariling kamatayan. Uminit ang ulo ni Leong at minura siya, tinatanong kung ano raw ang sinabi niya. Ngumiti si Yahao ng walang takot at sinabi na sa lakas nila ngayon, ang pagpunta roon ay parang paglilinis lang ng ngipin ng halimaw. Pinayuhan niya silang kilalanin ang sarili nilang hangganan at huwag basta magpakamatay. Sa galit, sumugod sana si Han at sinabing uunahin niya si Yahao. Agad siyang pinigilan ng kanyang mga kasamahan. Sinabi nilang huwag nang pansinin ang basurang iyon dahil mawawalan sila ng pagkakataon kapag naunahan sila sa halimaw. Bago tuluyang umalis, lumingon pa si Han at nagbanta kay Yahao na hindi pa raw tapos ang lahat. Pinanood sila ni Nguyen habang papalayo at sinabing may mga taong hindi talaga marunong makinig sa katwiran. Tinanong niya si Yahao kung gusto ba nitong turuan sila ng leksyon at sinabing huwag silang iiyak kapag humingi sila ng tulong sa huli. Pagkatapos ay humarap siya kay Yahao, kumikislap ang mga mata, at nagtanong kung lilinisin na ba nila ang maliliit na halimaw sa paligid dahil mas madali raw iyon kung magkasama sila. Tinanggihan iyon ni Yahao. Sinabi niyang hindi sapat ang pagpatay lang sa maliliit na halimaw. Isinuksok niya ang kanyang mga kamay sa bulsa at naglakad pasulong habang sinasabi na napakalaki ng mapa at kalat-kalat ang mga halimaw. Kaunti lang ang makukuha nila roon. Para manalo, hindi sapat ang ganoong paraan. Nagmadaling sumunod si Nguyen at nagtanong kung ganoon ba talaga at ano ang plano niya. Lumingon si Yahao at bahagyang ngumiti bago sumagot. Sinabi niyang susundan nila ang grupo at aanihin ang magiging bunga ng kanilang laban. Sa loob ng bundok, patuloy ang mga malalakas na ungol. Ang demonic tyrant dragon, na nag-aalab sa pula ang mga mata, ay kumagat sa kanyang biktima bago itinaas ang ulo at umungal sa paligid. Sa di kalayuan, pinag-usapan ng grupo ni Leong ang kanilang gagawin. Napansin nila na nakipaglaban na ang demonic tyrant dragon sa isa pang higanting halimaw at nabawasan na ng bahagi ang lakas nito. Para sa kanila, malaking swerte iyon. May isang kasapi na nanginginig at nag-alinlangan, sinasabing dahil may nabawas na sa lakas ng halimaw, baka may tsansa sila. Ngumangal-ngal ang ngipin ni Leong habang nagkakalkula. Sinabi niyang kahit 4 na level 5 ay hindi kayang talunin ng isang elite level 8. Isa pa, ito ang tanging bihirang elite na halimaw sa dungeon na iyon. Iniisip ni Leong ang napakaraming kayamanang makukuha mula sa halimaw. Tinanong niya ang sarili kung susuko ba siya sa ganoong pagkakataon. Itinaas niya ang kamao at sumigaw, minumura ang sarili niyang takot. Sinabi niyang huwag matakot dahil hindi naman siya natatakot. Tinanong pa niya ang iba kung ano ang kinatatakutan nila. Inutusan niya silang patayin ang halimaw. Kahit hindi raw nila makuha ang final boss, siguradong papasok pa rin sila sa top 10. Habang iniisip iyon, nagsimulang magpante siya si Leong. Iniisip niya ang paghihiganti kay Yahao at kung paano kusang lalapit si Nguyen sa kanya at yayakap. Sa kanyang isip, pinupuri siya nito dahil sa kanyang tapang. Napangiti siya at biglang sumigaw. Sinabi niyang ipapakita niya sa walang silbing basura na hindi lahat ay pwedeng magpakatapang sa harap niya. Sa kanyang imahinasyon, luluhod si Yahao at magmamakaawang humingi ng tawad, tinatawag pa siyang kuya at inaamin ang pagkakamali. Dahil doon, natawa si Leong at nagpasya na iyon na ang mangyayari. Sumugod siya pasulong at sumigaw na magsimula na sila at palakasin ang loob. Sumunod ang kanyang grupo habang sumisigaw ng suporta sa kanya. Biglang huminto ang isa sa kanila at nagsabing may mali. Tinuro niya ang demonic tyrant dragon at sinabi na ayon sa gabay, ang halimaw na iyon ay dapat kulay itim at berde. Nagtaka siya kung bakit ngayon ay itim at pula na ang kulay nito.
Nagulat si Liyong at tinanong kung ano ang sinabi niya. Tinitigan ng lalaki ang katawan ng halimaw at sinabing malinaw na itim at pula ito. Mukha raw itong nasa berserk na estado. Posibleng nagalit ito matapos makipaglaban sa isa pang halimaw. Nang marinig iyon, nagmura si Liyong at sinabing bakit ngayon lang nila sinabi iyon. Agad siyang sumigaw at sinabi na galit ang halimaw at kailangan nilang tumakbo. Tinawag niyang mga tanga ang kanyang mga kasama habang siya ay umiikot at tumatakbo. Itinaas ng Magma Tyrant Dragon ang buntot nito at sa isang hampas, lumipad ang grupo ni Liyong habang sumisigaw sa takot. Nanginginig sa sindek ang ibang kasapi habang patuloy ang kanilang sigaw. Pagkatapos ay umungal ang Lava Demon Dragon at nagbuga ng napakalawak na dagat ng apoy na agad tumupok sa tinamaan nito. Nang inig si Liyong at halos hindi makapagsalita. Isang iglap lang at patay agad. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa sobrang takot. Naisip niya kung ito ba ang berserk na estado ng isang elite na halimaw. Para sa kanya, sobra itong nakakatakot. Tumalikod siya at tumakbo habang walang tigil ang paghabol sa kanya ng Demonic Tyrant Dragon. Hindi niya maintindihan kung bakit siya ang tina-target. Lahat ng galit ng halimaw ay tila nakatuon sa kanya. Gayunpaman, may tiwala siya sa kanyang bilis. Isa siyang agility type at ang papel niya ay tumakbo kapag hindi niya kayang manalo. Ngunit alam din niyang ang galit ng halimaw sa dungeon ay hindi basta nawawala. Napanganga siya at nagpa siya na kailangan niyang dalhin ang halimaw sa lugar na may ibang tao para mailipat ang atensyon nito. Ang pinakamalapit na tao ay si Hao. Para kay Liyong, perpekto iyon. Sa isip niya, kailangan na lang tanggapin ni Hao ang Reg Along ito. Nang makita niya ang kanilang mga anino sa unahan, napangiti siya. Sa wakas, nahanap na rin niya sila. Habang hinihingal siya sa kakatakbo, nakita niyang naglalakad lang si Yahao na parang walang nangyayari. Itinuro niya si Han at sinermonan siya. Liyong, bumalik ka talaga. Ano ba ang sinabi ko sa iyo? Ngumisi si Liyong at sumagot. Huwag ka namang magalit sa akin. Hindi ako bumalik na walang dala. Nalito si Didi at nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? May dala akong isang espesyal na regalo para sa inyong dalawa. Bahagyang ngumiti si Iho, pero agad siyang tumanggi. Hindi na kailangan ng pormalidad. Kayo na ang pinakamagandang gantimpalan na pwede kong hilingin. Ngumisi si Liyong mula sa likuran ni Tian Tian at nagsalita. Maaari naman nating ayusin ang utang mo mamaya. Pagkatapos ay biglang itinulak ni Han si Tian Tian pasulong. Tingnan mo kung anong klaseng regalo ang dinala ko. Nabuwal si Dayan Dayan sa lupa at napasigaw sa sakit. Nang makaupo siya, napasinghap siya sa gulat. Anong ginagawa ni Liyong? Bakit niya ito biglang ginawa? Sa isang iglap, may madilim na anino na lumitaw sa tabi ni Tian Tian. Nakatitig siya sa takot habang ibinubuko ng Magic Storm Dragon ang bibig nito para lumunin siya. Nauutol niyang nasabi, Magic Storm Dragon. Pumikit si DMDM. Pinakawalan niya ang kanyang mahika at sumigaw. Lumayo ka sa akin. Galit na sumagot si Hiho. Bobo ka ba? Huwag kang basta umatake. Hindi ikaw ang target ng halimaw. Tumama ang kanyang enerhiya sa ilong ng halimaw, pero halos wala itong epekto. Umiiyak na tumayo si Dayan Din at tumakbo papunta kay Hiho. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Iligtas mo ako. Nang makita iyon ni Liyong, tumawa siya. Ganyan talaga ang hindi pa nakakatapos ng dungeon. Hindi ako nadismaya sa ipinakita mo. Tumingin siya kay Hiho at nagsalita muli. Kumusta ang maging kakampi ng isang bobo? Nawalan ka na ba ng masasabi? Hindi ba ipinagmamalaki mo na magaling ka sa pakikipaglaban? Ngayon, may dinala akong malaking regalo para sa inyong dalawa. Dapat magpasalamat kayo at tanggapin ito. Malapit nang magsimula ang palabas ko. Sa inyo ko naiiwan ang lugar na ito. Huwag kayong mag-alala. Kapag napunit na kayo ng Magic Storm Dragon, kukunin ko na lang ang mga bangkay ninyo. Naglaho si Liyong habang umaalingaw ang mayabang niyang halakhak. Agad na kumilos si Yehao at umatake. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Napahiyaw si Liyong sa gulat. Hawak ni Yehao ang leeg niya habang nagsasalita. Simple mag-isip si Wendy MDM, pero may silbi pa rin siya sa akin. Ikaw naman ay mas wala pang halaga kaysa sa kanya. Unti-unting lumitaw ang anyo ni Liyong at napasigaw siya sa hindi makapaniwala. Anong nangyayari ito? Ganap akong nakatago. Paano mo pa rin ako nakita?
May halong panunuya ang boses ni Yehao nang sumagot siya. Mukhang hindi ganoon kagaling ang kakayahan mo sa pagtatago. Nagtatago ka lang pero hindi ka talaga nawawala. Hinigpitan niya ang hawak at nagdagdag. Kaya huwag kang magtaka. Para sa akin, isa ka lang pinanggagalingan ng init. Hinawakan ni Leong ang kamay niya at sumigaw. Ano? Ibig mong sabihin, nararamdaman mo ako gamit ang temperatura. Paano naging posible iyon? Patuloy siyang sumisigaw sa takot. Ikaw nagagaw ka, pakawalan mo ako. Nababaliw na ang demonic Tyrannosaurus. Mamamatay tayong lahat. Pumikit si Yehao, bahagyang ngumiti, at mahinahong nagtanong. Talaga ba? Pagkatapos ay mariin niyang inapakan ang lupa, dahilan para mabiyak ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Leong at napasigaw. Ang lakas ng kapangyarihang ito. Mabilis na binalot ng infernal film ang demonic Tyrannosaurus Rex. Tumalon si Tian Tian at sumigaw sa gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Paano nagkaroon ng ganitong lakas ang isang walang silbi at hindi man lang makalevel na basura tulad mo? Lumuluhod si Leong sa lupa habang nagmamakaawa. Resonance lang ang gusto ko. Hindi ko kailangan ng kagamitan o mga item. Ayos lang iyon. Ngumisi si Yehao at sumagot. Makipag-team up ka. Lampas sa inaasahan ko ang ipinakita mo, dagdag niya, sabay tingin kay DMDM na yamakap sa kanya. Tanungin mo siya kung pumapayag siya. Yumuko si Leong at nagmakaawa. Ate Nguyen, magkaklase tayo. Ako ang nagdala sa iyo sa dungeon. Tumangala siya kay Yehao at nag-isip si DMDM. Ang cool niya, ang bilis ng tibok ng puso ko. Inabot ni Leong at hinawakan ang binti ni Tian Tian habang nagtatanong. Diyosa, pumapayag ka ba? Paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Sinabi niya na kahit hindi siya tanggapin sa team, sana ay patawarin na lang siya. Nakiusap siya na kausapin si Yehao para iligtas ang kanyang buhay. Lumingon si Tian Tian at pasiga na sinabi kay Leong na bitawan siya. Sinabi niya na ang isang taong kasing sama niya ay hindi karapat-dapat patawarin. Paulit-ulit na inamin ni Leong ang kanyang mga kasalanan. Sinabi niya na dati niya itong ginagawang punching bag at mali ang lahat ng iyon. Humingi siya ng isang pagkakataon. Biglang ibinuka ng demonic tyrant dragon sa loob ng singsing ng apoy ang bibig nito at umungal ng malakas. Nang makita iyon, nag-alala si DMDM. Masama ito, dakilang Diyos. Nakatakas ang demonic tyrant dragon. Ano ang gagawin natin? Napagtanto ni Yehao na kayang sirain ng sigaw nito ang pader ng apoy. Hindi rin dapat maliitin ang lakas ng pagsabog nito. Ngumisi si Leong habang hinahawakan ng talam sa kanyang likuran. Ngayon na ang pagkakataon ko, bulong niya sa sarili. Itinaas niya ang sandata at sumugod. Iniisip niya na sa isang atake lang ay siguradong mapapatay niya ito. Mamatay ka na, wala kang silbing Yehao. Habang ibinabagsak ni Leong ang kanyang sandata, biglang may lumitaw na talam na hamarang sa kanyang atake. Napasigaw siya sa gulat. Kailan pa lumitaw ang bagay na iyan sa likod mo? Nagsalita si Yehao. Naglalakas loob ka pang umatake sa akin. Balak pa sana kitang patawarin dahil pinaghirapan mong akitin ang mga halimaw papunta sa akin, dagdag niya. Pagkatapos ay humarap siya at sinaksak si Leong sa tiyan. Pero mukhang hindi na kailangan iyon. Ngumisi siya at nagpatuloy. Kukunin ko ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Isang gintong tunog ang umalangaw-ngaw. Inanunsyo ng sistema na nakatanggap si Yehao ng 5,000 personal at team points mula kay Leong. Muling tumunog ang gintong boses ng sistema. Agad na nag-anunsyo ang sistema. Ini-activate ang PvP protection mechanism. Nabigo si player Leong sa dungeon at aalisin na. Hinawakan ni Leong ang kanyang tiyan habang nagmumura. Yehao, hayop ka. Hindi pa ito tapos. Kaagad ding inanunsyo ng sistema na nakuha ni Yehao ang stealth skill book at ang poisonous dagger. Dahil na-trigger ang PvP mechanism, may tsansang mahulog ang kagamitan at gamit ng kalaban at maaari itong makuha. Hinaplos ni Yehao ang kanyang baba at nag-isip. Talagang mayaman ang batang ito. Mayroon na itong mataas na kalidad na kagamitan kahit mababa pa ang level. Biglang may lumitaw na abiso. Nakuha ang stealth skill. Kapag ginamit, nagbibigay ito ng pagtatago sa loob ng 30 segundo. May cooldown at maaari pang eye upgrade. Sumunod na lumitaw ang detalye ng poisonous dagger. Ito ay isang consumable na sandata.
May tsansang magbigay ng critical hit laban sa mga humanoid na kalaban. Natitirang gamit ay isa. Nag-isip si Ye Hao. 2 gamit ang nahulog ngayon. Hindi pa ito nangyari dati. Biglang narinig niya ang boses ni Tian Tian. Mag-ingat ka, dakilang isa. Nakita niyang sumugod ang Demon Tyrannosaurus patungo kay Ye Hao. Babala iyon na siya ang target. Sumulyap si Ye Hao sa likuran at napaisip kung gaano kabilis itong nakarating. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang espada at mariing humataw. Magic Tyrant Dragon. Ipinaliwanag niya sa isip niya ang kalaban. Ito ay espesyal na halimaw ng Dark Shadow Forest. Isa itong bihirang, elite na may fire attribute. Kilala ito sa pagiging madaling mag-berserk. Kapag nag-berserk ito, dumodoble ang lahat ng kakayahan nito. Tinamaan siya ng Pyro Tyrant Dragon at napalipad palayo. Sa isip ni Ye Hao, may naalala siya. Sabi sa mga aklat, kapag nakasalubong mo ang isang berserk na halimaw at hindi ka na makakatakas, ayusin mo ang katawan mo at humiga na lang sa lupa para mamatay ng may dignidad. Humawak siya ng mahigpit sa espada at pinakawala ng kumikislap na kahel at gintong liwanag. Habang pinagmamasdan niya ang mga anyo ng apoy na dragon sa paligid niya, napagtanto niya ang isang bagay. Hindi na sila problema sa akin ngayon. Ang tanging problema lang ay ito. Tumingin siya sa Demonic Rage Dragon na patuloy na inaatake. Nag-isip siya ng mabuti. Kapag nasa Berserk mode ang Demonic Rage Dragon, kahit matalo mo ito, wala kang makukuhang kagamitan o item. Ibig sabihin, kailangang talunin ito ng mga manlalaro habang iniiwasang masyadong galitin ang halimaw. Isang napakahirap na mekanismo. Tinipon ni Ye Hao ang kanyang lakas at sumugod pasulong. Ang susi rito ay ito. Nag-anyong gintong liwanag si Ye Hao habang umatake. Sumigaw siya, Nui NDMDM. Bigla siyang lumitaw sa harap ni DMDM at nagsalita ng direkta. Makinig ka sa mga utos ko. Maghanda ka ng pampakalma para sa Demonic Tyrant Dragon. Agad na tumanggaw si DMDM at sumagot. Pampakalma. Sinulyapan ni Ye Hao ang Demonic Tyrant Dragon habang mahigpit niya itong binabantayan. Itinaas niya ang kalasag at sinalag ang mga apoy. Tama iyan. Espesyal na kakayahan ng healer mo iyon, sabi niya. Kayang alisin ng Pacify ang frenzy. Maghanda ka na. Itinuro ni DMDM ang sarili niya at halatang nag-aalangan. Totoo na kayang alisin ng Pacify ang frenzy, pero masyadong malaki ang agwat ng level namin. Hindi ako sigurado kung gagana ito, at isang beses ko lang magagamit sa maikling panahon. Tumalon si Ye Hao papunta sa ulo ng halimaw at sumigaw. Hindi ngayon. Makinig ka sa akin. Itinaas niya ang binti at buong lakas na ibinagsak ang sipa, kasabay ng malakas na sigaw. Para mas tumaas ang tsansa, ibababa ko muna ang buhay nito sa ibaba ng 20%. May sumagot agad. Opo, sabi ni DM. Hindi inalis ni DM ang tingin niya kay Ye Hao at lihim na napahanga. Hindi ka panipaniwala ang lakas niya. Pinipigilan niya ang isang nagwawala na halimaw gamit lang ang sariling katawan. Ang diskarte niya ay kayang tapatan kahit ang pinakamahuhusay na corporate team. Umiwas si Ye Hao sa buntot ng Demonic Tyrant Dragon. Sa isip niya, madali sanang pabagsakin ang isang elite na level 8 pero kailangan niyang magtimpi. Nahuli niya ang buntot ng halimaw. Alam niyang kailangan niyang pigilan ang sarili para hindi ito aksidenteng mapatay at mawalan siya ng makukuhang gantimpala. Ang ganitong laban ay nakakabaliw. Hinawakan ni Ye Hao ang buntot ng Demonic Tyrannosaurus at sumigaw. Pero sino bang nagsabi sa iyo na maging bihirang elite na ang buong katawan ay puro kayamanan? Mahigpit niyang hinawakan ang buntot at hinayla ito ng buong lakas. Eto na, hinayla niya ang halimaw at marahas na ibinagsak ang ulo nito sa lupa. Pagkatapos ay binitiwan niya ito. Tumingin si Ye Hao sa babae at mabilis na nag-utos, ngayon na DMDM. Hinigpitan ni DMDM ang kanyang kamao at sumagot. Oo, itinaas niya ang kulay rosas na cetro at nagsimulang bigkasan ang mahika. Iwinagayway niya ang kamay at bumuo ng hugis puso. Isang anyo ng pag-ibig at mahika. Kumurap si DMDM at nagpadala ng halik. Hayaan ninyong punuin ng kapangyarihan ng pag-ibig ang lugar na ito. Natigilan si Ye Hao at napatahimik. Kailangan ba talagang ganyan kaka-extra? Nang tumama ang kulay rosas na puso sa Magic Tyrant Dragon, naglabas ito ng kakaibang sigaw. Nagulat si Ye Hao.
Ano ang tunog na iyon? Pampakalma ba iyan o pahirap? Tumingin siya kay Tian at nagtanong. Sigurado ka bang hindi maling skill ang ginamit mo? Ngumiti siya ng alanganin habang kinakamot ang ulo. Sigurado naman ako. Habang pinapanood niyang lumiit ang Magic Tyrannosaurus, kumislap ang kanyang mga mata. Ang cute niya. Ito ba ang tunay niyang anyo? Naiinis na bamulong si Ye Hao. Sino ang nakakaalam? Sinira mo ang ritmo. Tiningnan niya ang munting halimaw sa harap niya at napasigaw. Gumagana pala ng ganito ang comfort magic ko. Narinig iyon ni Ye Hao at tumango. Sige, tapusin ko na ito. Kukunin natin ang points at kagamitan, tapos aalis na tayo.